Let's all welcome the Ate Band. Okay. Can you introduce yourself one by one? Yeah, my name is Carlito. And... oh yeah. Sige, friends. Bakit? Ako nga pala ang bahista ng Ate Band. Basta, pag napanood niyo yung bandang Ate Band, sigurado. The best. Okay to. And you? My name is Paeng. Ako ang drummer ng Ate Dapat Band. dito. Yes. Sige, ikaw. JR, Letista. I'm Bochok. Bochok sa turo-turo. Okay. Yun, nakilala natin ang Ate Band. So, I have a question. How did your band start? Anyone wants to answer? Bilang sa, kumbaga hindi naman leader ng isang grupo, ang banda talaga namin, hindi talaga professional kung tawagin. Nagsimula lang talaga kami sa, wala talaga, nagsimula kami sa pabili-bili ng mga mumurahe gitara, jamming, iinom, tabi-tabi pa rin kami, kaso lang, siyempre, nangangarap din kami na sumikat. Kaya nagpuproduce kami sa sarili namin ng yung kaya lang namin. Tsaka marami rin nagsasabi na kami, banda, wala naman yan, wala kayo tagitain na pera dyan. Kung ano-ano pa, di mag-aral tayo, maganyan, sabi niya, wala yan, makatabay yan. Maraming kasiraan na umaano, pero magaya, nag-start kami talaga sa wala lang talaga. Yung mga gamit namin, inaatila. Minsan 20 pesos ang yan, 20 pesos ang bass, 30 pesos ang gitara. Makatugtog lang. Ayun, ewan ko, baka may masabi itong pangalawa kong ano. Ikaw, ano masabi mo? Okay lang. Okay lang daw siya. Yun lang. Okay. So, lahat ba kayo taga Bulacan? Bakit nahihiya ka? Huwag kang mahiya. Ano ka ba? Hindi ako. This is life. Actually, lahat kami talaga taga Bulacan. So, ito, taga doon lang din. Ako taga dito. Taga dito lang din. So, lahat kami. Nila. Yeah. Lahat kami taga dito lang sa Bulacan. Oo. Yeah. So, bakit ang pangalan ng band nyo ay Ate Band? Ito maganda sa maganda. Ito, maganda yan, pare. Hindi, kasi ang Ate Band, walang D yun ha. B-A-N lang. Ate, tapos B-A-N. So, yung ate, baliktarin mo lang yan. So, Yes, kabo. tae. So, ibig sabihin every time kasi na magigig kami, every time na may laban kami, hindi pwedeng merong, sakit yan ako, makata-ego eh. So, yun, doon nagsimula. So, tae. Tapos yung band, nakukutuban. So, parang nakukutuban kung bata eh. So, yun, awan ng Diyos, may konting panalo naman kami. Kaya doon nag-start ang band namin, Ate Band. Additional ko lang, yun na minsan talaga, yung sa pangalan namin, masakit na sa tenga pagka minsan sa may mga tugtugan kami, may gigs. Meron na rin kami kahit konting mga fans. Pag ate sila ng ate, minsan naririnig na namin, tae talaga. Kaya sabi ko, ate, parang habang pabili yung ate, di ba tayo nakakalabas? Talaga. May mga nagtatanong pa nga, bakit, di ba? Oo. Bakit hindi ka lang kuya? Bakit ate? Oh, yun. Sabi ko nga, ba't ate? Hindi kasi yun, talagang kaya bakit naging ate yan. Minsan kasi pag kami bibili kami sa mga isang tindahan, babae ng tindahan, ate na talaga tawag. Ate, magkano po yung ano? Kaya doon ikaw may dadagdag ka ba doon sa ate na yun? Ha? Wala. Yun lang talaga, doon lang talaga nagsimula yung ate. So, who is your influences? Sino sa yung mga influential? Siguro ako as a drummer. Idol ko yung drummer ng Typecast at saka yung drummer ng Nalila eh.
Sa akin naman, ang influences namin talaga, para sa amin, mas ano namin yung influence namin to more on ano kami, halong alternative na basta magulo, pero karamihan ng influences namin yung mga foreign band na mga emo rin sila. Pero ayos. Hindi ko na sabihin, baka sabihin nag-introduce ako ng banda. Ikaw. Sige, para ikaw. Sa akin, natuto ako mag-gitara sa mga foreign band din ng mga American, mga Led Zeppelin, mga Petrucci, Steve Vai. Nanonood-nood lang ako ganyan. Tapos natuto na ako. Ganun lang. Sa akin, para sa akin, wala lang, basta gusto ko lang tumugtog. Yung masabayan ko lang kahit na ano, di ba? Yung mapasaya mo lang yung tugtugan, di ba? Wala nang ano, basta sabayan mo ng sabayan, di ba? Oo, ayos yun. Okay. Sa'yo. Kaya na, yan. Okay. As we all heard naman, we heard the song Last Embrace. Ano yung story nun? How did it start? Kung bakit nabuo yun? Kasi ang talagang gumawa ng Last Embrace na yun, ako, ikaw yata. Hindi, ako talaga, tapos yung tunog nun, lead, medyo nilapatan ko ng konti, tapos pinaganda na tong gitarista namin, pinalupit ng bass, tapos Pinalupit lalo. mas pinalupit lahat. So, ayun, kaya nung nagsali-saling pwersa na kami, so, yun, marami nagsasabi na maganda daw, Pero hindi nagsabi pangit. ayun, marami nagsasabi pangit, pero bahala sila. Bahala rin kayo kung pag napakinggan nyo. Oo. Hindi kasi yung Last Embrace talaga na yan. Sa tutusin sa title pa lang, masakit na eh. Then, unang-una, ayan, oo, talagang. Tutusin, nangyari talaga sa akin yung istorya na yun. Sabi ko nga kako, sana kung makakakita ko yung katabi namin ngayon nag-i-interview sa amin eh. Ganun eh. Sabi ko kako, ganyan. At least siguro ito, di mga iiwan. Yun nga, sabi ko, yan na kaya medyo talaga. Malungkot lang yung mga tugtugan namin. Pero totoong nangyari sa buhay namin yun. Kaya Last Embrace, dahil nga huling yakap. Yun lang. Oh, ayun. Bakit nga ba yung tema ng tunog nyo ay kakaiba? Tugtugan nyo, kakaiba siya. Hindi kasi masasabi namin sa tugtugan namin, kung merong emo punk, merong metal, merong underground, merong masasabi mo alternative kami, matatawag namin OMO. Means over emotional. Yun ang masasabi na. Hindi, totoo naman. Oo. Ikaw na, ano masasabi mo? Kami dati sa... Hindi naman sa talaga, sa totoo, OA talaga eh. Napaka-OA talaga nung songs na masyadong over-emotional. Pero doon sa tunog namin, may halo kaming ibang effects na ibang effects na hindi namin talaga sasadyain kung meron may makakamuka. Pero para sa amin, original namin yung ginawa naming effects para doon sa kanta na yun. At saka higit sa lahat, yung chords na ginagamit namin mostly talagang napaka-basic chords lang. Ayaw namin gumamit ng yung mas mahirap na ano. Just, kasi yung iba kasi pinapahirapan yung chords. Oo. Tapos gustong tugtugin ng iba, hindi nila ma-pick up agad. Kaya yun sa amin, basic lang. Hindi naman sa pagmamayabang na sabihin na hindi kami sanay gumamit ng ibang chords. Para